guys, welcome back to my channel. And so for today's video, I'm gonna rewatch Bini Huwag Muna Tayong Umuwi at the Aurora Music Festival. So actually nakapunta ako sa event na yan kasi I want to watch Bini at the Aurora Music Festival. From south to north ang nilakbay ko para lang makapanood ng live. So ayun, enjoy din naman, enjoy kasi hindi lang naman sila yung mga artist na nandun. So ayan, second day ako pumunta kasi may pasok ng first day. So second day ako pumunta, then ayun, and kahit malayo, enjoy naman and sulit naman yung ating effort and syempre yung pinambayad sa ticket. So ayun guys, so samahan nyo akong i-rewatch itong Huwag Muna Tayong Umuwi, yung performance nila at the Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga ito, alam ko. So ayun, let's start. Ang ganda ng kuha ni Monk. Si Monk pala yung may-ari ng video. Yung Huwag Muna Tayong Umuwi, ang ganda talaga ng intro niya. Parang hindi ka pagsasawang pakinggan. And naalala ko, itong Huwag Muna Tayong Umuwi, nag-trend to sa Black App dahil dun sa mga, actually nagsimula siya ng Holy Week, I think, kasi yung mga people na nagbakasyon, ginagamit siya as background music dun sa mga post nila na parang ayaw pa nilang umuwi from the vacation. So ayun, nag-trending siya and nagsimula, actually maraming gumagamit ng music na yun or nakakaalam ng music na yun, pero hindi nila alam na Bini pala yung kumanta. Kasi nangyari na yun sa akin parang lagi ko siya naririnig dahil nga doon sa mga post. Tapos nung one time sinearch ko siya, Bini pala yung kumanta. So ayun, and salamat sa Black App kasi nakilala rin natin yung Bini dahil doon sa mga scroll mga pinapost ng mga fans. So ayan, may problema yata si Kulit sa in-ear monitor niya kasi nagsisignal siya dun sa texting yata nila. Baka hindi niya marinig masyado. Ayan o. Tsaka grabe yung harmony nila dito sa kantang to, Huwag Muna Tayong Umuwi. Live sila, parang walang backtrack. Since naka-live band din sila. Yes, Gwenny. Alam nyo, iba yung feels kapag merong live band kaysa dun sa recorded audio. Kasi mas ramdam mo yung kanta, mas na-hype yung artist. At the same time, pati yung mga concert goers or listeners or viewers, mas lively pakinggan yung kanta, mas masarap sa tenga. Lalo na pag yung melody niya paakyat ng paakyat.
mas maganda talaga may live band. And yung ang nagbaback up na talaga sa kanila is 6-part invention. Simula nung nag-concert sila. Oh, Aya. Ang ganda lang ng mga outfit nila. And then, hindi nila ginamit yung sariling color nila sa outfit. Minsan kasi ginagamit, diba? So, ayun. I think hindi. Kasi si Aya is naka-purple. Pawisan na si Aya. Pawisan na si Aya. Pero, guys, kasi yung venue is open area, open ground siya. So, walang aircon. Talagang natural air lang yung umiikot dun sa area na yun. Kaya talagang kung nag-perform ka, papawisan ka talaga. And to think na si Aya, di ba, madali siyang pawisan. Pero kahit na ganun, maganda pa rin naman siya eh. Kahit pawisan siya or maligo siya sa pawis, maganda pa rin siya. Itong second verse na part ni Aya, ito yung alam ko favorite to ni Colette. One time sa promo live niya, sinabi niya na nagpatugtog siya ng wag muna tayong umuwi. Sinabi niya doon na favorite niya yung line ni Aya. And then maganda naman talaga yung pagkakakanta ni Aya, and yung lyrics maganda rin. Ang soft lang kasi ng boses niya. So parang yung linya nga, di ba? Baka pwede naman muna dito muna tayo hanggang ang langit ay maging kulay kakilat dilaw. Na parang sinasabi niya na doon sa lyrics na dito muna tayo hanggang matapos yung araw. So ayun. Parang it's a nice feeling with someone na close mo or loved ones mo, or matagal kayong hindi nagkita, then nagkita kayo. So parang ganun, parang mga childhood memories, mga Maloy, grabe yung growl ni Maloy. Wow. Ang cute ng bangs ni Master Jeff. Grabe, Mika. Yung boses ni Mika. Ulitin natin yung kay Gwen. Parang ano no, parang nag-hesitate siya, or baka ako lang, opinion ko lang to. Parang yung pagbirit niya, parang nag-hesitate siya dun sa wag muna tayo. Or nag-iingat kasi siya kasi feeling ko prone yun sa pagkapiyok, yung unang buka ng bibig mo tapos malakas agad. Ayan guys, oh. Yung sa tayo siya parang nag-hesitate, pero hindi naman siya pansin. Disclaimer po, hindi po ako professional singer, hindi po ako professional artist, or kahit anong connected professionally sa pagkanta.
Yung mga sinasabi ko lang dito is yung kung ano yung um, own opinion ko. So, ayun. Kung meron akong maling nasabi, please comment down below and comment and um, how I wish na alam ko tong mga bagay na to. So, ayun. And sana in a nice way, 'di ba? So, 'yan guys, disclaimer lang and itong mga sinasabi ko, itong channel na to, itong reaction na to is based lang sa own opinion ko and perspective. So, ayun. So, ayan. So, willing naman tayo makinig dun sa mga criticism as long as na in a nice way siya kino-comment or sinasabi kasi syempre this is a platform na maraming nakakanood. So ayun, sana stay positive lang tayo and be kind to all. So yun lang guys. Pwede bang mag-apply ng tagapunas ng pawis ni Aya? So, ayun, wala lang. Kasi parang nababother na siya sa pawis niya eh. Kasi kanina nakita ko nagpupunas na siya. Eh, hindi siya pwedeng magpunas kasi yung makeup niya. Sa iyong tabi. Oh, yung boses ni Colette. Hyper na hyper si Joanna. So, may mga fireworks na, ibig sabihin patapos na to. Baka last song na nila. Live talaga sila kumakanta. So yun guys, live yan kumakanta. Wala akong naririnig na backtrack sa kanila. So ayun. Live talaga sila kumakanta. So maririnig mo dun sa harmony kasi minsan kapag naka-backtrack siya, parang nag-i-echo or nangingibabaw yung backtrack. Depende yun sa kung paano siya sinet. Since open area to, parang hindi siya masyado ring naririnig kasi open area, hindi nagba-bounce back yung sounds. Pero wala siyang backtrack. Yun lang sa pagkakarinig ko. Sino yung kumanta nun? Si Joanna yata. Parang pause na siya. Yes. Wow, fireworks. Ang ganda rin ng pagkakuha ng video. Hindi ko alam kung for sure professional to, pero hindi ko alam kung part siya ng production. At saka fact, yung Aurora Festival, talagang nag-invest siya sa malalaking LED para dun sa 8 girls.
So, bawat isa sa kanila merong sariling fan cam. Kumbaga merong sariling LED screen na yung mukha nila yung nandun lang. So, yung mga nagfa-fan cam, easy na gawin yan. Tsaka, ang ganda tingnan na meron silang LED isa-isa. So, makikita mo sila isa-isa doon. And at the same time, na-feel ko na special yung Bini kasi nga, nag-invest sila, mas gumastos pa ng 8 LED para mas mapaganda yung show. At the same time, maganda yung kumbaga makakapagbigay din ng magandang visual doon sa mga manonood kasi nga lahat sila nakikita mo. Hindi yung sa isang screen, isa lang yung kung sino lang yung matapatan ng camera or minsan naman napakalayo ng kuha para lang makapture silang 8 since madami sila. So, na-appreciate ko dun yung production ng Aurora Festival. Kasi nga, ginawan talaga nila ng paraan na mapakita yung visual ng bawat isang member. Wow, ang ganda. Oh, patapos na. So, yun guys, tapos na. Ayaw daw magpatalo, pero end na siya. Ayun, nirewatch lang natin yung performance ng Bini ng Wag Muna Tayong Umuwi sa Aurora Music Festival. Napakasaya nung festival na yan, lahat good vibes. And ang gagaling din ng mga artists, especially headline ang Bini. So, meron silang first day and second day. And nakapunta ako dyan second day. And swerte kasi hindi ako naulanan. Kasi umulan ng first day and second day. Pero nung second day parang 3 p.m. So anyway. So yun guys. Thank you so much for watching. And sana if you like this video, please comment and subscribe to my channel. And please support my Patreon. And ayun, sana visit po kayo dyan. Kasi may mga uploaded videos ako dyan na wala sa YouTube. So ayun guys. Thank you for watching and bye bye.